Mga litik nakitaan sa Iloilo Provincial Capital kasunod sa nagluntad nga linog. Samtang Visayas grid ginpaidalom sa yellow alert. Si Kim Salinas nakatutok live sa sa Iloilo City proper. Kim? Jert, gilayon nga gininspeksyon ng government offices kag high-rise building sa syudad kag probinsya sang Iloilo kasunod sang naeksperyensyahan nga mabaskog kapag tayog kagabi. Litik sa mga dingding kag comfort rooms ang nadiskubrihan sa ginpatigayon nga structural assessment sa Iloilo Provincial Capital kay nasangaga. Kalabanan sa mga ini ang giha sa ika-5 kag ika-6 nga panalgan. Suno sa Iloilo PDRMO, may pila nga bago lang, samtang ang iman ang ginahibalo pa kung daan na kag nagdako lang. Those who have 4 to 5 stories building, i-ensure gidanay ang structural integrity. Ang mga municipal building officials, ang mga municipal engineers, individually, private and public buildings should be inspected. Sa piyak sini, balik trabaho na ang mga empleyado sang Kapitolyo subong nga hapon bangod wala man sang structural defect ang building. Tigayo naman nga nagbalik sa normal ang operasyon sa Iloilo City Hall kay nasangaga. Ini matapos na assess sang Office of the Building Official nga hilway na sa katalagman ang building pati ang legislative building. Siyempre para safety man kami, ari ding obo, so dapat safe kami kay ari sila. Samtang nagpatigayo naman sang rapid visual assessment ang DPWH 6 sa pila ka buildings, simbahan, taytay, kag pila ka struktura sa Western Visayas. Lakip na diri ang kontrobersyal nga ungka kag aganan flyover. We will be making the urgent recommendation if need, no? Makita kita the structural defects nga serious that will warrant nga i-discontinue ang use anay isang building na o structure, no? We'll do it. Samtang bangod sang linog, nagsuspender sang face-to-face classes ang 46 ka mga LGU sa rehiyon, 1,120 ka mga bulutuan sa Western Visayas, sa riin masobra 400,000 ka mga learners ang apektado. Kabaylo sini, alternative delivery mode ang ginpatigayon. Based on information coming from our DRRM focal person here sa may regional office, ongoing ang assessment as we speak sang aton sining mga facilities, aton sining mga eskwelahan kag mga opisina. Masobra man 100,000 ka mga estudyante ang nag-shift sa ADM sa Negros Occidental. Ginpaidalom naman sa yellow alert ang Visayas grid matapos nagka-force outage ang 27 ka mga power plant sa grid. We had like mga 5 ka transmission lines in Panay that was temporarily out, all of which went out at exactly the same time, no? Atong paglinog around 10 o'clock PM last night, and ang last feeder went back at around 12:06 midnight. Apisar sini, may 1,888 megawatts nga kapasidad ang grid nga bastante pa sa pagsupply sang kuryente sa isla sang Panay. Jert, nag-aabiso ang NGCP sa mga konsumidor nga magkinot sa gihapon sa paggamit sang kuryente. Samtang ginatugyan naman sang DepEd sa local chief executives kung palawigon pabuwas ang suspensyon sang face-to-face classes. Jert? Madam Muged, salamat sa update. Kapuso Kim Salinas.